ngunit ibinaba na ang telepono. Tinitingnan ang pulang end call button sa telepono. Bigla kong nakita ang aking sarili na nakakatawa. Baliw na ba ako ngayon? May pakialam ba ako kung pumunta siya o hindi? Bakit ko pa kailangang tawagan siya para magtanong? Sa huli, napamura pa ako ng walang dahilan. Nagising ako at hindi na nakatulog. Nagpaligo ako at bumaba. Hinihintay na si Xiao King sa pagkain. Nang makita niya akong nagbihis at gustong lumabas. Maingat na nagtanong si Xiao King mula sa mesa. Jingshen, ayos na ang pagkain. Hindi ka ba kakain sa bahay? Nakikita ko siya, nawawalan ako ng gana. Kung kumain ako sa bahay, mamamatay ako sa gutom ng maaga. Yumuko si Xiao King. Umuwi ka ng maaga mamaya. Ang sumagot sa kanya ay ang malakas na pagsara ng pinto. Alam ni Xiao King na galit ako sa kanya. Ngunit may malalim silang pagmamahalan. Hintayin ko siyang humupa ang galit at kumalma. Ang pag-ibig na ito ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataong mailigtas. Ang tagal lang ng paghihintay na ito ay tiyak na magiging mahirap. Ngumiti siya ng mapait. Gaano man kahirap, ginawa ko ito sa aking sarili. Umalis ako sa villa nang walang gana sa pagkain ng tanghalian. Sa aking puso, nakaramdam lamang ako ng iritasyon. Dati kong nahihirapan kay Song Hao at sa kanyang girlfriend na palaging nagkakasama at naghihiwalay. Hindi na kami nagmamahalan kaya maghiwalay na kayo. Kung nagmamahalan pa rin kayo, manatili kayong magkasama. Bakit kailangang maging malupit sa isang babae? Ngayon, naiintindihan ko na ang pag-ibig ay may momentum. Kahit na magdesisyon kang sumuko, pahihirapan pa rin ng momentum ang iyong puso. Magdadala ito ng walang katapusang sakit. Naiinis sa aking puso. Pumunta ako sa pinakamalaking club dito. Tinawag ko ang halos 1-0 babae para samahan ako sa pag-inom. Isang babae ang uminom ng alak at gustong gamitin ang kanyang bibig para ilipat ito sa akin. Hindi ako tumanggi. Habang malapit na kaming magdikit, biglang sumipa ang pinto at bumukas. Isang babae ang itinulak ng isang kamay at malamig ang mukha ni Shen Yiran. Malamig niyang tiningnan ang lahat ng mga babaeng ito. Lahat kayo, umalis? Tumingin siya sa akin. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sumandal ako sa sopa at uminom ng alak. Alam ko. Pero anong kinalaman mo rito? Binayaran ko ang mga taong ito para tawagin sila. Wala kang karapatang sabihan silang umalis. Ikaw ang dapat umalis. Huwag mo akong abalahin. Habang nagsasalita kami, nakatanggap ng balita si Xiao King at nagmadaling pumunta rito. Tiningnan niya ang mga babae sa silid. At ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig at madilim na pagpatay. Ngunit sa sumunod na segundo, para na naman siyang nagmamakaawa sa akin. Asawa, umuwi na tayo, pwede ba? Ang mga taong ito ay marurumi. Tumawa ako. Marumi sila. Sa tingin mo ba malinis ka? Tumahimik si Xiao King sa putla niyang mukha. Alam kong inutusan niya ang mga tao na sundan ako. Kaya nakatanggap siya ng balita. Nang napakabilis at nagpunta rito. Pero sasabihin ko sa iyo, kaya mong magkaanak sa labas. Hindi ba pwedeng maghanap ng babae? Sa susunod, huwag kang pumunta rito para sumira ng saya ko. Nakakawalang gana. Tumingin ako sa kanya. Subukan mong ilagay ang iyong kamay sa iyong budhi at isipin. Noong alam ko ang tungkol sa iyo at kay Suyunsu noon. Nang nagtataksil kayo. Hindi ba't nagkunwari akong walang alam para hayaan kang magsaya? Ginawa ko ba ang ginagawa mo ngayon? Maputla na ang mukha ni Xiao King. Lumipat ang nanunuya kong tingin kay Shen Yiran. Tita, hindi ka pa ba umaalis? Lumalabas ako para maghanap ng babae. May lisensya ako na asawa na may sertipiko ng kasal. Wala kang karapatang pakialaman ang ginagawa ko. Kung wala kang magawa, iminumungkahi ko na uminom ka ng maraming tubig. Okay na ba? Kayong dalawa, umalis kayo. Alam ni Xiao King na siya ang may kasalanan. Kaya wala siyang sapat na kumpiyansa para magsalita. Ngunit paano siya aalis? Para hayaan akong magsaya sa ibang babae rito. Sa pag-iisip pa lang, gusto na niyang sumabog sa galit.
Sa tabi, patuloy na umaangat ang dibdib ni Shen Yiran. Galit siya sa bastos kong pananalita. Mas galit siya dahil hindi niya alam kung nababaliw na ba siya. Sa orihinal, pumunta siya rito para talakayin ang negosyo. Nang makita niya akong hahalikan ang ibang tao, hindi siya nagdalawang isip na pumasok. Bakit niya ako pinakikialaman? Habang nagbabangayan kami, biglang may pumasok na lalaki. Pagpasok pa lang niya, niyakap niya si Xiao King. Xiao King, paano ka nagawang maging malupit? Hindi mo man lang inisip ang buhay. At kamatayan ng iyong dalawang anak. Pamilyar sa akin ang boses na ito. Si Suyun Zhao ito. Matapos ang insidente noong muntik ng patayin ni Xiao King si Suyun Zhao. Lubusan nang naging magkaribal ang dalawa. Direktang ipinasara ni Xiao King ang mga account ni Suyun Zhao. At binawi ang 26 na kumpanya na itinatag niya para sa kanya. 5 mansyon, 6 na villa at maraming ari-arian. Lahat ng sasakyan, mamahaling relo na ibinigay. Sa kanya noon, hiniling rin niyang isauli. Sa isang gabi lang, naging mahirap na si Suyun Zhao, na may maraming utang. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Pumunta siya sa mga magulang ni Xiao King para magmakaawa na tulungan siya. Wala man lang pakialam si Xiao King sa 2 bata. Ngayon, malapit nang mamatay ang mga bata kasama niya. Naawa ang mga magulang ni Shen sa kanilang mga apo. Kaya agad nilang tinawagan ang kanilang anak para ayusin ang relasyon ng dalawa. Xiao King, sinabi mo ilang araw na ang nakalipas na pakikitunguhan mo ng mabuti si Yun Zhao. Bakit ganito ang pakikitungo mo sa kanya ngayon? Patay na si Liu Jingshen. Dahil ba sa kanya, kaya hindi mo na kailangan ang mga anak mo? Laman at dugo mo sila. Noong si Xiao King ay abala sa paghahanap ng. Pagkarinig sa sinabi ng kanyang ina, malamig na tumugon si Xiao King sa kanyang ina. Kung papanigan mo si Suyun Zhao at ang 2 bata, putulin na natin ang relasyon. Kung kailangan mo pa rin ako bilang anak mo, paalisin mo silang 3. Sa una, inakala ni Ginang Shen na sinabi lamang ng kanyang anak ang mga salita sa galit. Kaya pinanatili niya si Suyun Zhao sa lumang bahay. Sino ang mag-aakala na sa susunod na araw? Si Xiao King ay agad na maglalathala ng balita sa pangunahing media na nagsasabing siya at ang kanyang mga magulang ay nagputol ng relasyon. Kasabay nito, agad siyang bumalik sa bansa upang pangasiwaan ang mga naugnay na pamamaraan. Natakot si Ginang Shen kaya inatake siya sa puso. Pagkatapos gumaling, agad niyang pinalaya si Suyun Zhao noong gabing iyon, na hindi nangahas na suportahan pa siya. Mahalaga ang mga apo. Ngunit ang kanyang anak ang pinakamahalaga sa lahat. Lubos na nawala ng suporta si Suyun Zhao. Naging sobrang hirap ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natagpuan niya ang kinaroroonan ni Xiao King. At agad na nang hiram ng pera para sa mga gastos sa paglalakbay at nagmadaling makipagkita sa kanya. Isang gabi ng mag-asawa, 100 gabi ng pagmamahal. Naniniwala siya na hanggat nagmakaawa siya sa kanya ng maayos. Kahit na hindi na niya kayang gastusan. Siya nang malaki tulad ng dati. Makatitiyak pa rin siya ng isang buhay. Sa susunod na kalahati ng kanyang buhay na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit. Kung hindi, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Sanay na siya sa isang magastos na buhay at hindi maaaring tanggapin ang pagtatrabaho para sa iba. Ano ang kaibahan ng buhay na iyon sa kamatayan? Xiao King, hindi ka maaaring maging ganito kamalupit. Tingnan mo ang 2 bata. Sobrang payat na nila. Ikaw ang ina nila. At sinasabi ng mga tao na ang pagmamahal ng isang ina ay mahusay. Hindi ka ba nagmamalasakit kahit kaunti? Alam na ng ating mga anak na tawagin kang ina. Sabay na tinawag ng 2 bata ang iina, isa murang boses. Tumawa ako sa tabi. Ang eksena sa aking harapan ay masyadong nakakatawa. Ngunit ang mukha ni Xiao King ay namumutla na. Tinawag niya ang seguridad upang hilahin si Suyun Zhao. Ngunit mahigpit na niyakap ni Suyun Zhao siya at ayaw bumitaw. Na sumisigaw na hindi mabubuhay ang kanyang mga anak kung wala ang kanilang ina. Isang gabi ng mag-asawa. 100 gabi ng pagmamahal. Dahil sa kabaitan ng maraming gabi ng pagtatalik.
Noon, huwag kang maging masyadong malupit. Kahit si Shen Yiran ay nagalit nang makita niya ang eksenang ito. Habang reflexively tumitingin sa akin. Nakita niyang nanonood ako ng palabas ng may malaking interes. At nagpapalaya pa rin ng ilang prutas para kainin. Sa totoo lang, bagaman nakatira si Shen Yiran sa ibang bansa sa mga nakaraang taon. Nakarinig na rin siya ng tungkol sa pagmamahalan ko at ni Xiao King at nakapanood pa ng mga video sa mag-asawa. Noong panahong iyon, ang pagtingin ko kay Xiao King ay pag-ibig na hindi maaaring itago. Dati ring nagselos ako sa iba pang mga lalaki na tinitingnan siya. Hindi katulad ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes at lamig. Tulad ng pagtingin sa isang estranghero. Gaano karaming beses na kailangan mong mabigo upang maging ganap na magkaibang tulad ng dalawang tao. Yumuko siya at bihira na nakaramdam ng kaunting pagkonsensya. Tama ba ang ginawa niya noon sa pagbibigay ng aking balita kay Xiao King? Si Su Yunzhao ay gumawa ng gulo sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, hinila siya ng seguridad. Habang hinihila, sumisigaw siya. Tumitingin ang may paghingi ng tawad si Xiao King sa akin. Huwag kang magsalita. Tumayo ako at lumabas sa silid. Ngayon, naiirita akong marinig kang magsalita. Ang mukha ni Xiao King ay puno ng sindak at kawalan ng pag-asa. Ang ekspresyon niya ay katulad ng kay Su Yunzhao na hinila kanina. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi. Sa wakas ay natagpuan ako ni Xiao King sa pampang ng ilog. Malamig dito. Umuwi na tayo. Wala akong bahay sa pagitan ko at mo. Tiningnan ko ang sikat ng buwan sa ilog. Xiao King, tratuhin mo ito bilang pagmamakaawa ko sa iyo. Umalis ka na. Para sa pag-ibig na ito. Halos mawala na sa akin ang kalahati ng aking buhay. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan ko bang mamatay bago mo ako hayaang umalis? Namula ang mga mata ni Xiao King at nanginginig ang kanyang mga labi. Jingshen, Xiao King, bigyan mo ako ng isang paraan upang mabuhay. Kung kailangan kong harapin ka sa susunod na kalahati ng aking buhay. Mas gugustuhin kong tumalon mula dito at mamatay ng malinis. Paumanhin. Nagmadaling lumapit si Xiao King at niyakap ako na umiiyak. Kasalanan ko ang lahat. Ngunit hindi kita maaaring hayaang umalis. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Tiningnan ko siya ng mahabang panahon. Mapait akong umiti at itinulak siya. Palagi mong sinasabi na mahal mo ako. Ngunit alam mo lang kung paano isipin ang iyong sarili. Tatalikod na sana ako nang lumapit. At bigla akong tinawagan ni Song Hao. Jingshen, may gusto akong sabihin sa iyo. Nakansela na ang dating ECF card mo. Hindi ka natagpuan ng ospital kaya tumawag sila. Sa akin. Ang biological mong ina, siya ay nasa critical na kondisyon. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Natigilan ako. Bagaman alam ko na ang panloob na bansa ay teritoryo ni Xiao King. Sa sandaling bumalik ako, magiging mahirap para sa akin na makatakas muli. Ngunit agad pa rin akong bumalik noong gabing iyon. Sina Xiao King at Shen Yiran ay sumama rin sa akin pabalik. Hindi ko nakita ang aking ina sa loob ng halos 10 taon. Ang aking mga alaala sa aking ina ay tumigil pa rin sa pagkabata. Sa panahong iyon, palagi siyang binubugbog at hindi nakakakain. Siya ay parang isang kalansay na nakabalot sa tuyot na balat ng tao. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa labas ng silid sa ospital. Matagal kong ipinagpaliban ang hindi paglakad sa pinto. Jingshen, sasamahan kita. Mahinang hinawakan ni Xiao King ang aking kamay. Umalis ka. Itinulak ko siya. Maghintay ka sa labas. Bawal pumasok. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nang marinig na papalapit ang aking yapak. Hirap na binuksan ng aking ina ang kanyang mga mata. Dumating ka na. Sa totoo lang, walang ibang sasabihin sa iyo sa pagpunta rito. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Direkta ko siyang tiningnan. Sa simula pa lang, hindi ko na kailangan ang pasasalamat mo. Gusto ko lang na maging malaya ka. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang pagliligtas sa iyo ay pagliligtas din sa aking sarili. Muling itinulak ang pinto ng ospital. Ang asawa at anak na babae ng aking ina ay bumisita sa kanya. Sa maliit na silid ng ospital. Halos wala na akong pwesto.
Sa harap ng aking ina, wala akong pwesto. Tumalikod ako at lumabas sa silid ng ospital. Muling tinawag ng aking ina ang pangalan ko ng malakas. Zhao Kai, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sa loob ng maraming taon, pinagalitan kita. Hindi kita tinrato ng mabuti. Huminto ako sa paglalakad sandali. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Naiintindihan ko ang iyong sakit. Tanging sa pamamagitan ng ganap na pagputol sa aking sarili. Maaari niyang pansamantalang magpaalam sa masakit na alaala na iyon. At simulan ang isang bagong buhay. Sa labas ng pinto, hindi makapaniwalang nakatitig sa akin si Shen Yiran. Anong tawag ng matandang babae na iyon sa kanya? Zhao Kei. Bumuntong hininga si Xiao King. Si Chen Zhao Kei yun. Iyon ang dating pangalan niya. Ang kanyang ina ay may apelyidong Liu. Kaya pinangalanan niya ang sarili niya sa bagong pangalan na ito. Mahigpit na hinawakan ni Shen Yiran ang kanyang balikat. Sa kanyang kanang bukong-bukong. Mayroon bang malaking peklat? Paano mo nalaman? Nabigla si Xiao King. Napasandal pa atras si Shen Yiran at napaupo sa silya sa labas. Ang taong hinahanap niya sa loob ng maraming taon ay nasa harapan niya mismo. Ilang beses niyang naisip na matapos niyang mahanap ang batang lalaki na iyon, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa mundong ito. Tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Ngunit ngayon, hindi pa niya siya nabibigyan ng kahit ano. At gumawa pa ng mga bagay na kinamumuhian niya. Pagkalipas ng ilang araw, pumanaw ang aking ina. Sa libing, hindi ako nagpatulo ng luha. Ngunit sa daan pa uwi, bigla akong humiling na ihinto ang kotse. Nawalan ako ng kontrol at tumakbo sa gilid ng kalsada para umiyak ng husto. Bumaba si Shen Yiran at nagtangkang aliwin ako. Ngunit hinarangan siya ni Xiao King. Pakiramdam niya na si Shen Yiran ay sobrang nag-aalala sa kanyang asawa. Ang ina ni Chen Jingshen ay malubhang may sakit. Karaniwan para sa asawa na sumama. Ngunit isang malayong kamag-anak, na walang kaugnayan sa kanya, ay tinalikuran pa ang ilang pangunahing kontrata. At sadyang sumama sa kanya pabalik sa bansa. Hindi maaaring hindi maghinala si Xiao King. Na mayroon siyang mga lihim na iniisip sa akin. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Shen Yiran ng malamig at may puot. Ako mismo ang mag-aalaga sa aking asawa. Hindi kailangan ang tita. Tatalikod sana siya para yakapin ako. Ngunit mariin niya itong itinulak. Umalis ka. Sa kawalan ng pag-asa, umiyak ako. Para lang sa awa mo. Xiao King. Huwag kang magpakita sa harapan ko ngayon. O maging dahilan para sumuka ako. Umalis ka. Natigilan ang kamay ni Xiao King sa ere. Naramdaman niya ang paninikip sa kanyang dibdib. Para sa akin, naging isa na pala siyang bagay na napakasakit. At hindi na kayang tiisin. Talaga bang wala na siyang pagkakataong mailigtas? Tulala siyang tumalikod. Sa mga sumunod na araw, ayaw ko pa ring makita siya. Naaangkop rin siyang hindi magpakita. Ngunit napapaligiran ako ng kanyang mga tao. 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Ikinulong ako ni Xiao King ng halos kalahating buwan. Isang gabi, muling nagpakita si Xiao King. Umupo siya sa tabi ng kama at hinaplos ang aking pisngi. Pumayat ka na sa nakalipas na kalahating buwan. Malamig kong inalis ang kanyang kamay. Gaano katagal mo balak ikulong ako? Habang buhay. Ngumiti si Xiao King at yumuko para yakapin ako. Inayos ko na ang lahat sa labas. Hindi na ako pupunta kahit saan sa hinaharap, dito lang sa iyo. Kailangan mo ring manatili sa tabi ko. Alam kong ikaw ang taong may pinakamahalagang damdamin. Kung iiwan mo ako, gagawin kong parang impyerno ang buhay ng mga taong pinapahalagahan mo. Ngumiti ako. Talagang ang baliw ka. Hindi ako baliw. Mahigpit akong niyakap ni Xiao King, ngunit kung iiwan mo akong muli, siguradong mababaliw ako. Kinabukasan, inutusan niya ang mga tao na magdala ng daan-daang set ng suit at damit pangkasal. Gusto niyang kunan ang commemorative na mga larawan para sa aming 3 anibersaryo ng kasal. Nasa posisyon na ang mga ilaw at photographer. Nang handa na ang photographer sa pagpindot ng shutter, bigla kong dinampot.
ang cake sa mesa at ibinato kay Xiao King. Mamatay ka na. Sino ang gustong kunan ang bagay na ito sa iyo? Kalmadong pinunasan ni Xiao King ang icing sa kanyang katawan. Maraming ekstrang damit pangkasal. Maraming cake. Kung hindi ka pa nakabawi, maaari kang magpatuloy sa pagbato. Noong araw na iyon, binato ko siya ng halos 1-0 beses. Sa huling pagkakataon, bahagyang sumimangot si Xiao King. Hinawakan niya ang kamay ko. Kunanan muna natin ng litrato, okay? Pagkatapos kunan, pwede mo akong saktan kahit kailan mo gusto. Umiti ako at ibinato ang cake sa kanyang mukha. Hindi. Sa huli, hindi nagtagumpay ang pagkuha ng litrato ng kasal. May jam. Plum sa cake. Iyon ang paborito kong lasa. Pero si Xiao King ay sobrang allergic dito. Direkta siyang nawalan ng malay. Noong gabing iyon, bagong gising pa lang siya ay nagmadali siyang magluto. Para sa akin, pero hindi ako nagpasalamat. Noong gabing iyon, pagkatapos niyang maligo, binato ko siya palabas ng pintuan. Hindi ka maaaring matulog sa akin. Marumi ka. Ngumiti si Xiao King. Naligo na ako. Ngumiti rin ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin ng dumi. Natulog ka na ng maraming beses kay Suyun Sao. Marumi na iyon. Huminto ang paghinga ni Xiao King. Hindi na siya umakyat sa kama, ngunit kumuha ng kumot at unan. Para matulog sa sahig. Sa madaling araw kinabukasan. Ginising si Xiao King sa tunog ng telepono ng katiwala. Natatakot siyang gisingin ako, kaya nag-ingat siyang lumabas sa kwarto. Anong problema? Xiao, si Old Madam ay nasa labas ng pinto, na nagsasabing gusto kanyang makita. Pumunta si Xiao King sa malaking gate ng villa. Para makita si Shen Yiran na nakatayo sa labas. Ngumiti siya. Sabi ng katiwala, 7 beses nang pumunta rito si tita sa nakalipas na kalahating buwan. Mayroon bang nangyari? Tiningnan ni Shen Yiran ng diretso ang kanyang mga mata. Pinuntahan ko si Chen Jingshen. Palaging patay ang kanyang telepono. Xiao King, hindi mo ba siya ikinulong? Kahit na kayong dalawa ay mag-asawa. Illegal ang ginagawa mo. Tumawa si Xiao King. Tita, alam mo rin na kami ay mag-asawa? Bilang isang nakatatanda, labis na ba ang iyong pag-aalala kay Chen Jingshen? Lumapit siya ng ilang hakbang at ibinaba ang kanyang boses. Kahit na hinalikan ka ni Chen Jingshen noon, hindi nito kinakatawan ang kahit ano. Gusto lang niya akong inisin. Tita, hindi mo ba talaga iniisip na gusto ka ni Chen Jingshen? Pinisil ang mga mata ni Shen Yiran. Tita, huwag ka nang pumunta kung wala kang gagawin sa hinaharap. Huwag rin pumunta kahit na mayroon kang gagawin. Hindi ka tinatanggap dito. Sa daan pabalik sa silid. Sa tuwing maiisip niya na may iba na nagmamatsyag sa akin. Pakiramdam niya na ang kanyang puso ay susunugin ng selos. Hindi ako maaaring manatili rito. Hindi ligtas. Kailangan niya akong dalhin sa bagong biniling isla. Agad niyang inutusan ang kanyang assistant na ayusin ito. Hindi nagtagal bago na kumpleto ang pag-aayos. Biglang tumawag ang assistant. Na nagsasabing hinabol siya ni Suyun Sao sa kumpanya. At gumagawa siya ng gulo. Niyakap niya ang 2 bata na nakatayo sa balkonahe. At nagsabing kung hindi niya siya makikita, tatalon siya pababa. Sumimangot si Xiao King at napilitang pumunta sa kumpanya. Hindi nagtagal pagkaalis niya. Pumasok si Shen Yiran sa mansion. Nang matagpuan ako ni Shen Yiran, nakatayo ako sa balkonahe. Tahimik siyang tumayo. Sa tabi ko sandali. Hanggang sa tiningnan ko siya nang may pagkawala ng pasensya. Anong ginagawa mo rito? Naglakas loob siyang magsalita. Naalala mo pa ba noong bata pa tayo, nakapagligtas ako ng isang babae na kinidnap? Sa loob ng maraming taon. Palaging inaalagaan ni Shen Yiran ang iba. Ang batang lalaki sa memorya niya. Ang tanging tao na nag-alaga sa kanya. Siya ay napaka-espesyal sa kanya. Ngunit hindi magawang sabihin ni Shen Yiran kung ano talaga ang nararamdaman niya. Dahil sa sinabi niya, napatigil ako sa kinatatayuan ko. Ako ba iyon? Kumikinang ang mga mata ni Shen Yiran. Naaalala mo pa ako? Muli akong tumawa.
Siyempre naalala kita, sinungaling. Noong panahong iyon, nangako siya ng malinaw. Na pagkatapos naming tumakas, susumbong siya sa pulis para tulungan kami. Noong taong iyon, sinabi ko ang balitang ito sa aking ina. Noong bata pa ako. Bihirang humiti ang aking ina sa akin. Siya ay tulad ng isang bata na patuloy na nagtatanong. Talaga? Hindi mo ako niloloko? Siyempre, hindi. Nangako siya, tinitiyak ko habang tinatapik ang aking dibdib. Ngunit naghintay sila at naghintay. Lumipas ang isang buwan, lumipas ang isang taon. Lumipas ang ilang taon. Wala pa ring pulis na dumating para iligtas sila. Dahil sa insidenteng ito, galit na galit ang aking ina sa akin. Pakiramdam niya. Ako ay tulad ng aking tunay na ama. Isang sinungaling. Sa mga sumunod na taon, hindi ko na nakitang muli ang aking ina nang umiti. Nagmadaling nagpaliwanag si Shenyiran. Noong taong iyon, sinabi ko sa pulis. Ngunit nagkasakit ako ng malubha noong panahong iyon. Pagkagising ko, hindi ko maalala ang eksaktong lokasyon ng nayon ng bundok. Sa loob ng maraming taon, palagi kitang hinahanap. Tumawa ako. Hindi na mahalaga. Ngunit ngayon talagang pinagsisisihan ko. Na hindi ko siya nailigtas noong taong iyon. Mas mainam kung hinayaan ko na lang siyang mabulok doon. Kung hindi sana naging ganito kasama ang relasyon ko sa aking ina. Ngayon, hindi ko rin kailangang piliting harapin si Xiao King, ang babaeng kinasusuklaman ko. Natigilan si Shenyiran. Napilipit ang kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at mga paa ay nagpapadala ng pananakit at pamamanhid. Sandali! Hinarangan niya ako. Chen Jingshen, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko kayang baguhin ang nangyari. Ngunit makakabawi ako. Kung ayaw mong manatili, aalisin kita ngayon. Huminto ako sa paglalakad. Ginamit ako ni Xiao King upang takutin ako. Pagkaalis ko, makatitiyak ka ba sa kanilang kaligtasan? Agad na tumiyak si Shenyiran. Walang problema. Tumahimik ako sandali. Pagkakatiwalaan kita sa huling pagkakataon. Dahil wala akong ibang pagpipilian ngayon. Sa kabilang banda, pumunta si Xiao King sa rooftop ng kumpanya. Nakita niya si Suyun Sao na nakatayo sa labas. Nang rehasan. Siya ay malamig ang ekspresyon. Nangahas ka pang magpakita sa aking harapan? Sa huling pagkakataon sa ibang bansa. Kung hindi biglang nagpakita si Suyun Sao, hindi sana naging mahirap sa pagitan namin. Si Suyun Sao, na may ekspresyong pagmamakaawa, ay tumingin sa kanya. Xiao King, mayroon pa tayong 2 anak. Talaga bang hindi mo na ako kailangan? Sa totoo lang, matapos ang maraming bagay na nangyari, naintindihan niya na ang babaeng ito ay malupit. At hindi na niya kayang umasa sa kanya. Ngunit lumaki siyang nakatira sa luho. At inalagaan ni Xiao King. Bukod sa paggastos ng pera, wala siyang mga kasanayan sa kaligtasan. Bukod pa rito, mayroon pa siyang 2 anak na kasama niya. Wala siyang ibang pagpipilian ngayon, kundi ang magmakaawa kay Xiao King. Ngumiti si Xiao King. Kung hindi mo ako sinira at si Jingshen, paano tayo aabot sa puntong ito? Gusto kong patayin ka tungkol sa 2 bata. Naghahanap lang ako ng taong magdadala ng bata para sa akin. Wala akong pakialam sa buhay at kamatayan ninyo. Ang kanyang mga salita na magaan ang timbang at puno ng pagkasuklam ay nagpabagsak sa huling sinag ng pag-asa ni Suyun Sao. Napaupo siya sa lupa na puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang pag-asang mabuhay. Sa ilalim ng matinding kawalan ng pag-asa, isang galit na hindi pa naganap ang tumubo sa dibdib ni Suyun Sao. Dumura ako sa iyo. Ako ba ang dahilan ng paghihiwalay mo sa kanya? Kung talagang mahal mo siya at matatag ka, paano ako paulit-ulit na hikayatin kang matulog sa akin? Ngayon, ibinabato mo ang lahat ng sisi sa akin. Ang isang itlog na walang lamat ay hindi makukuha ng isang manok. Ikaw mismo ang bulok kaya nagpatuloy ako sa iyo. Tumawa si Xiao King. Tulad ng panonood ng pagtatanghal ng unggoy, tiningnan niya siya sa huling pagkakataon. Bago umalis sa rooftop, narinig ni Xiao King ang malakas na hiyaw ni Suyun Sao. Xiao King, isinusumpa kita.
Hindi mo makukuha ang gusto mo kailanman. Mamamatay kang hindi mapayapa. Ngumiti si Xiao King. Ngunit nang lumabas siya sa gusali ng kumpanya, isang bombilya ang sumugod patungo sa kanyang harapan. Ito ay parang isang pakwan na nahulog mula sa isang istante patungo sa kusina. Isang tunog ng pagkadurog ng mga buto. Ang nasa loob ay kumalat sa lahat ng dako. Ang maliwanag na pulang dugo at isang puting bagay ay dumampi sa kanyang mukha. Natigilan si Xiao King sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling ito, hindi niya masabi kung ang higit na naramdaman niya ay takot o gulat. May namatay. Dinala siya ng pulis sa estasyon ng pulisya para kumuha ng pahayag. Nang umuwi siya sa gabi, natagpuan niyang nalason ang mga gwardiya sa villa. At nakatali. Ang mga kamera sa panloob at panlabas ay nawasak. Hindi ko na makita ang aking anino ng matagal na. Halos mabaliw siya. Nagsisigaw siya sa pagyanig sa walang malay na mayordoma, na nagtatanong sa kanya kung anong nangyari. Ethos, ang tita niyo. Pinangunahan niya ang mga taong pumasok at inalis ang amo. Shen Yiran. Sinabi ni Xiao King ang mga salitang ito sa pagngangalit ng mga ngipin. Sa sandaling ito, talagang kinasusuklaman niya. At gusto niyang atgatin at lunukin ang tita na ito. Agad niyang inutusan ang mga tao na harangan ang trapiko sa buong lungsod. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling ito, nakasakay na ako sa pribadong eroplano. Papalayo sa bansa. Pagkatapos ng isang araw ng paglipad, lumapag ang eroplano sa isang maliit na bayan sa ibang bansa. Matagal nang inayos ni Shen Yiran ang mga bahay at kakilala rito. Matatag akong nanirahan dito sa loob ng 5 araw. Ang mga bagay na kailangang ayusin ay naayos na. Bakit hindi ka pa umaalis? Malamig na tanong ni Shen Yiran. Ito na ang ika-negatibo 8 na beses na pinalayas kita, Chen Jingshen. Gusto kong hintayin na masanay ka sa kapaligiran bago ako umalis. Sanay na ako rito. Hindi kita kailangan. Nagpasalamat ako sa iyo sa pagtulong sa akin. Pero naligtas na rin kita noon. Sa hinaharap, isipin natin na wala tayong utang sa isa't isa. Siyempre, kung kailangan mo. Bago ka umalis, maaari kitang tratuhin ng pagkain. Medyo bigo si Shen Yiran at yumuko. Aalis ako mamayang hapon. Kung gayon, hinihiling ko na maging ligtas ang iyong paglalakbay. Nakatira ako sa maliit na bayan na ito sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinaliksik at binuo ko ang maraming produktong teknolohikal. Matagumpay kong itinatag ang sarili kong kumpanya. Ngunit dahil hindi ako maaaring magpakita sa publiko, ang lahat ng mga kumpanya ay nakapangalan kay Song Hao. Tuwing piyesta, pumupunta si Shen Yiran. Bagaman alam kong hindi ko siya tinatanggap. Gusto niya ako. Makikita ng lahat kaya makikita ko rin. Ngunit wala akong interes na pumasok sa isang relasyon na hindi alam ang kinalabasan. Pakiramdam ko napakaginhawa ko na mag-isa. Hindi ko kailangan ang ibang tao na samahan ako. Sa 3 bagong taon, sobrang seryoso kong tinanggihan si Shen Yiran. Nang malapit na ang 4 na bagong taon, narinig ko ang balita ni Xiao King. Pagkatapos ng mahabang panahon, narinig kong muli ang balita tungkol sa kanyang kamatayan. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang hinahanap ang aking kinaroroonan. Ngunit dahil mayroong nagambala kay Shen Yiran, hindi niya mahanap ang anumang balita. Unti-unting nagsimulang mabaliw si Xiao King. Ilang taon na ang nakalipas. May dalang kutsilyo siya at sumugod sa opisina ni Shen Yiran. At muntik na niya itong mapatay. Bukod sa hindi ako mahanap, madalas siyang makaranas ng hindi pagkakatulog sa buong gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, sina Su Yunsao at ang 2 bata ay lilitaw sa kanyang panaginip bawat gabi. Sila ay natatakpan ng dugo at nakatitig sa kanya, hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung ang mga ito ay huli na bang gantimpala o ang kanyang nawawalang budhi. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng matinding depresyon. Ilang araw na ang nakalipas. Niyakap niya ang aming larawan sa kasal at tumalon mula sa itaas ng gusali ng kumpanya. Bumalik ako sa bansa para dumalo sa kanyang libing. Binasa ng pastor ang kanyang huling habilin. Ang iniwan ni Xiao King ay napakaikli. Noong nakipagrelasyon ako,
Akala ko nakagawa lamang ako ng isang maliit na pagkakamali na maaari kong itago. Ngunit ito ay naging ang aking buong buhay mula sa sandaling iyon. Sinira ko ang aking sarili. Paumanhin. Ang sinaunang tao ay nawala at ang mga hinaing ay naglaho kasama ng hangin. Sa sandaling ito, naalala ko siya 5-8 taong gulang. Si Xiao King ay pula ang mukha at nakatayo sa aking harapan. Hello, maaari ba tayong magpalitan ng mga pamamaraan ng pakikipag-ugnayan? Noong panahong iyon, sumikat ang araw sa kanyang mukha. Tulad ng sa sandaling ito, ang ilaw ay bumagsak sa kanyang kabaong. Ang kwento ay nagsisilbing paalala na sa pag-ibig at buhay, ang sandali ng pagkakamali, ang pagtataksil na tila maitatago, ay may kapangyarihang sirain ang lahat. Ang tiwala sa sandaling mabasag ay mahirap iligtas. At ang halaga ng pagsisisi ay minsan isang buong buhay. O maging ang buhay. Mahalin at ingatan ang katapatan. Dahil iyon ang marupok ngunit mahalagang pundasyon. Para sa anumang pangmatagalang relasyon. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para masubaybayan ang aming susunod na serye.